Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today, we are celebrating the feast of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutang magdasal at magsimba. Banal na pamilya po ang pinagdiriwang natin ngayon, na para bang napakahirap naman atang abutin nung ideal ng pamilyang ipinagdiriwang natin ngayon. Pero ano nga ba yung mensahe ng piyestang ito, ng kapistahan na ito? Well, unang sa lahat po mga kapatid, isang katotohanan na ang pamilya po ay natin ay hindi po magiging perpekto, at wala naman pong perpektong pamilya at kailanman hindi ito pwedeng mangyari. Pero ang paanyaya po sa atin ngayon ay ang ma-inspire tayo at gayahin natin yung kabanalan ng pamilya nina Jesus, Maria at Jose. Hindi porket hindi perpekto ang pamilya ay masasabi natin hindi ito pwedeng maging banal. Bagkus ang paanyaya, hindi man perpekto ang pamilya, pero pwede itong maging banal, gaya ng pamilya ng ating Panginoong Hesukristo, nila Santa Maria at San Jose. Banal na pamilya sila, hindi ibig sabihin nito ay wala silang dinanas na hirap, pagsasakripisyo, problema. Marami din pong pinagdaanan ng pamilyang ito. Maraming hinarap na suliranin sa buhay nilang bilang pamilya. Subalit sa kabila ng mga krus na ito, ng mga hirap at problema, nagpatuloy silang manatili, nagpatuloy silang manindigan, nagpatuloy silang magmahalan sa isa't isa. Ano po ang tinuturo sa atin ng banal na pamilyang ito? Unang-una sa lahat, pinapaalala sa atin that we can become holy family if we treat each other as a gift. Ito po yung paalala ng ating unang pagbasa ngayon mula sa first letter of Samuel, kung saan matagal na ipinagdasal ni Hannah na magkaanak siya, at ito'y dininig ng Diyos. Nabuntis siya at kanyang pinanganak si Samuel. Pero alam niya ito ay galing sa Diyos, kaya muli niyang ibinalig ang regalo na ito sa Diyos. Pagpapaalala mga kapatid na ang pagkabanalan ng pamilya ay nag-uumpisa yan sa kung paano natin tingnan ng bawat isa, na bawat isa ay regalo ng Diyos. Alalahanin po natin, ang pamilya po ay pinasok ng Diyos. When Jesus came into our world, the second person in the Trinity, He entered the human family. And it is through Jesus Christ that the beginning of the path to holiness of the family begins. Kaya maganda pong paalala sa atin ngayon yung sana maging banal ang pamilya natin kung itrato natin ang bawat isa, bawat membro bilang regalo ng Diyos. Our God is a family of three persons: Father, Son, and Holy Spirit. And so, we are also called to mirror the family of our God. At dito po papasok yung ikalawang punto natin kung paano magiging banal ang pamilya. Ang pamilya ay magiging banal kung ang pag-ibig
ang siyang nagiging um, binding ng pamilya. At ito yung ipinapakita sa atin ngayon ng ating ikalawang pagbasa ngayon from the first letter of John, kung saan ang pag-ibig at pagtitiwala ang siyang napakagandang virtues ng pamilya na kailangan ipasa sa isa't isa. At yung pag-ibig na to ay hindi makasarili. Ang pag-ibig na to ay yung total self-giving. Kaya pala, tumalikod man ang lahat, magsarado man ang lahat, babalik at babalik tayo sa pamilya. Because it is in the family that true love begins. It is in the family that we experience our refuge, our safe space. Kaya po babalik at babalik tayo sa pamilya sapagkat yung pamilya natin ay tahanan natin kung saan doon sa pamilya we know that there are people who will accept us, there are people who will understand us, and there are people who love us so much no matter what happens in our life. Gawin natin ang pamilya bilang Yashab in Hebrew, a safe refuge, kung saan masasabi natin sa dami-dami man ng problema natin, ang pamilya natin ay magsasabing, tahan na, maiintindihan ka namin, sasamahan ka namin, mahal ka namin, kahit ano pa man mangyari. Yan ang kahalagahan ng pag-ibig at pagtitiwala sa loob ng pamilya. Sabi nga po ni Saint John Paul II, the future of the humanity passes by way of the family. Magpapatuloy ang pamilya kapag po mayroong ang sangkatauhan kung mayroon pa rin pong pamilya. Panghuli po, hindi lamang po regalo ang isa't isa, hindi lamang pagmamahalan, pagtitiwala. Yung pangatlo po natin ay yung gawin nating sentro ang Diyos sa pamilya natin. Let us not remove God in our family because the moment we remove God, we forget about God. That is the best time for Satan to destroy our family. Sabi po doon sa operations ni Our Lady of Fatima, the final battle between Christ and Satan will be over marriage and family. Kaya po sana, if you want to make our family protected and be a holy family, let us make our God the center of it. Kaya noong sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin yung lost and finding na mystery ng ating Panginoong Jesucristo, and his parents were anxious that he was lost, and finally they found him in the temple. At sinabi ng kanyang ina, did you not know that your father and I were so anxious looking for you? And what was the response of Jesus? Did you not know that I must be in my Father's house? Maski si Jesus, alam niya na ang priority ay dapat ang kanyang ama. At sana ganun din yung ating pamilya. If we make God our first priority, our number one priority, and the family comes only second, then everything will eventually come into right places. Kapag po ang inuna natin lagi ang Diyos at pinapangalawa natin ang pamilya, magiging maayos ang pamilya. At kahit ano pa mang dagok ng buhay, problema, o suliranin ang pumasok sa pamilya, hindi ito mabubuwag ng demonyo ni Satanas, ni Taning, sapagkat ang pamilyang ito, ang pumaprotekta mismo, ay walang iba kundi ang ating Diyos. We may not have a perfect family, but we can have a holy family when we treat each other as a gift, when love and trust reign in our family, and finally, if we make God the center of our family. Nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page,
and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.